Hebreo 13-15. Kung ang dugo ng mga kambing at ng mga toro at ang abo ng dumalagang baka na iwiniwisik sa mga nadungisan ay makapagpapabanal sa ikalilinis ng laman, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos, ay maglilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. Kaya't siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang ang mga tinawag ay tumanggap ng pangako na pamanang buhay na walang hanggan. Yamang naganap ang isang kamatayan na tumutubo sa kanila mula sa mga pagsalansang sa ilalim ng unang tipan. Magpalinis sa dugo ni Jesus. Sa ating pagtugon sa paanyaya ng Diyos na magpalinis sa Kanya, ibinigay niya sa atin ang Kanyang salita na nang ating mapakinggan ay lumikha sa atin ng pananampalataya na si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan at muling binuhay ng Ama. Hindi tayo ihinihiwalay ng Diyos sa Kanyang pagkilos para tayo ay linisin. Kaya't aktibo tayong lumahok sa pagtalikod sa kasalanan at pagpapahayag nito. Ipahayag natin ang ating pananampalataya kay Jesus bilang tagapagligtas at pagsunod sa Kanya. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, pinapatay ang pagdanasa sa kasalanan at binubuhay ang ating kalooban na labanan nito. Ang paglilinis ay hindi lamang panlabas. Ito ay pagbabago ng pagdanais at determinasyon na gawin ang mabuti na nakalulugod sa Diyos.